si Auntie Arlene ulit. Medyo masakit ang ulo ko. Grabing init dito. Kain muna tayo. Magsasnack muna ako. Bago tawag doon. Bago umuwi ng bahay. So, yun. Okay, guys. Pag umuwi ako ng bahay, gumagawa pa kasi ako. Pero mga simpleng lang naman. Kasi doon sa amin sa bahay, syempre, para nakasanayan namin malinis. Hindi, minsan, may mga platong dapat hugasan. Tapos, tawag dito, yung mga laundry, yung mga anuhan nila, yung mga maruming damit, ilalagay ko sa washing machine yun para kahit tulog pa sila kinabukasan kasi una ako nagigising. So kahit tulog pa yung mga amo ko at mga bata, may salang ko na yung laundry ko. Kumbaga nagra-running siya kasi automatic naman ang laundry paglalaba dito, guys. So hindi naman talaga siya mahirap. So yun, kailangan lang syempre yung mga laundry mo mailagay mo na dun sa washing machine. Tapos on mo na lang yun. Tapos ang tawag dito, yun. Kaya kayo, pag pumunta kayo dito, minsan, depende sa pag-uusap nyo ng mga amo nyo, pero ako, kwento ko rin sa inyo sa akin na normal yun minsan na bago ka lumabas ng bahay, minsan gagawa ka pa, pero yung mga very light lang, tapos yung pag-uwi ka, gagawa ka pa rin, ganun, lalo pag may curfew ka, ganun. Pero may mga ibang amo naman na hindi, wala naman. So sa kanila talaga is pag day off ng helper nila, day off talaga, parang wala nang ginagawa. Normal yun. So sa akin lang is pag nyo lang i-compare yung sarili nyo sa iba yun. Kung ano yung mapagkasunduan nyo lang amo nyo, mag-stick lang kayo doon. Kasi minsan parang doon tayo nagkakaroon ng parang self-pity, ganun. So, hindi maganda sa atin yun. Kasi, pag nagkaroon tayo ng self-pity, nandiyan na yung, siyempre, kukumpara natin yung sarili natin sa iba, di ba? Kaya, tapos maawa tayo sa sarili natin. Tapos, darating yung point na magkukwenta ka na ng gagawin mo, hanggang sa yung mga amo mo, hindi ba kayo magiging okay. Kaya siyempre, kung magiging makwenta ka, yung mga amo mo, marunong din yan, kukwentahan ka din naman ng nila sa situation natin na tayo ang nangangamuhan, tayo dapat na mag-adjust sa kanila. Kasi sa totoo lang, guys, mahirap sa umpisa talaga kunin ang mga nila, mga ugali nila. Pero nasa sa inyo na lang din talaga kung paano kayo makisama. Kasi alam niyo, nung una din ako din sa mga amo ko, hindi ko talaga akalain na magiging sobrang tawag doon, hindi naman siya sobrang kasing close kami ng amo ko. Pero yung ramdam ko yung trust nila sa akin, yung ganun. Tapos yung basta yung pamilya na yung sa'yo, kaya parang nakuha mo yung loob nila talaga, guys. Talagang yung magtatrabaho ka na parang hindi ka alam mo yung feeling na kahit medyo pagod ka, okay lang. Kasi nga, alam mo na okay sila sa'yo, yung ganun. Kaya, guys, maging lang tayo, tawag doon, maging tayo sa trabaho natin, yung parang maging kusa ba tayo, ano tawag doon na, yung parang hindi na tayo dapat ganito lang yung work ko, dapat pag day off ko hindi na ako gagawa kasi day off ko yun, yung ganun. Huwag kayo maging ganun kasi kumbaga parang din yan, kahit nga yung mga amo natin may mga day off, pagdating naman sa bahay nila magtatrabaho pa rin naman sila, yung mga ganun, yung parang parang wag ka maging maisip kasi pagka nakita ng amo mo yan, nakuhan ka talaga sa trabaho mo, hindi ka nila pakakawalan, guys. Sinasabi ko sa inyo. Kasi kung tutuusin naman, sa mga amo, pabor din na kumuha ng mga mag-hired na mga bagong helper yan sila kasi mas mababa ang sahod ng bagong helper kumpara sa mga datihan. Pero mas inaano nila yung kwan dahil nga tiwala sila kasi mahirap din yan sila, guys, magtiwala kasi sila dito mga nagtatrabaho, so mga basic mga tao yan, so hindi na yan sila bantayan pa yung mga kilos nyo, kaya maraming mga CCTV dito. So, pero hindi naman lahat yung piniplay nila, yung ganon. So, yan. Kaya pala ako ng video, agutin naman natin yung tanong na isasisi natin about dun sa sabi niya na yung paano daw bang gagawin niya pagka, halimbawa, dahil medyo masama daw ugali ng amo niya, paano daw siya, parang aalis siya sa amo niya. Wait nakalimutan ko yung tanong niya. So yun, ang tanong pala ng isang sisin daw is, paano daw kung ayaw na niya sa amo niya dahil sobrang sama daw ng ugali ng amo niya, ano daw ang gagawin niya? Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda, ganyan ang mga dugong Pilipino. So yun, sisi,
ang first talaga na sasabihin ko sa iyo is communication. Communication, hindi ka pwedeng mag-seek ka ng advice sa mga katulad namin, tama yan. Pero sa ano kasi sisi is ikaw at ikaw lang ang makaka sa sarili mo, na ang ano kasi dyan is ikaw, communication mo kasi sa amo mo yan sis, ikaw at ang amo mo, kung magalabas kami sa sitwasyon mo. Ngayon, kung anong dapat mong gawin, kausapin mo ang amo mo. Hindi ka pwedeng, kasi nakakontrata ka, hindi ka pwedeng pag ayaw mo na, kasi nga malaki din ang nailabas ng amo mo sa'yo. So kung masama ang ugali ng amo mo, talagang normal yun, marami talagang nakaka-experience din ng ganun sa umpisa. Gaano ka na ba katagal sa amo mo? Balik ko ako sa'yo, kung kaya mo talaga natapusin ang kontrata mo, mas okay na matapos mo. Kung anong gagawin mo, kung hindi mo na kaya, pilitin mong kayanin. Balikan mo yung mga sitwasyon nung nag-a-apply ka, kung anong reason at naandyan ka. Minsan maganda rin yung pag nagde-day off ka, kasi required naman dito na mag-day off ka talaga kahit isang beses isang buwan, di ba? I-enjoy mo ang sarili mo. Ngayon, kung hindi mo na talaga kaya mag-ipon ka ng pera, mag-ipon ka ng pera kasi mag-ano ka, kausapin mong amo mo. Ang pinaka-ano kasi yun, hindi ka kasi makakalipat ng amo at hindi ka rin makakauwi ng Pilipinas na kahit ayaw mo na kung walang foul ang amo mo. Ang ibig kong sabihin, kasi sis, magpa-file yan sila ng reason kung bakit kanila pa uuwiin, kung bakit kanila i-release, kung halimbawa gusto mong lumipat. Ngayon, dahil nga hindi ka pwede makalipat ng agency at walang agency na tatanggap sa'yo pag wala kang release paper na patunay na yung amo mo is pinapakawalan ka na nila. Ngayon, sa sitwasyon mo sisi, ang best na advice ko lang talaga sa'yo is kausapin mo yung amo mo kung ano yung problema mo. Kung halimbawa may problema ka sa dahil sa pakikitungo nila sa'yo, pwede mo silang kausapin. Ngayon, kung nahihiya ka na intindihan ko yung ganyang sitwasyon, itry mo na laging ngumiti. I-try mo na laging kung may utos sila sa'yo, baguhin mo yung ano mo, talagang yung aura mo na kung minsan na nakikita sa mukha mo na naiinis ka, na bubwisit ka na sa kanila. Natural yun, sarilinin mo yun, pero ibahin mo yung aura ng mukha mo. Tuwing magtatrabaho ka, pagising mo sa umaga, makita mo yung mga amo mo, good morning ma'am, ganyan ka, mag-ano ka. Ako ginaganyan ko yan kasi gusto nila yan na tuwing umaga, nag-good morning ka sa kanila. Tapos ayaw nila yung black face ka, di ba, yung wala kasi mangot. Tapos maging attentive ka. Pagka may ano, kaya magtanong ka sa amo mo, nakita mo yung amo mo na halimbawa na may ginagawa, magkusa ka. Katulad kahapon, yung amo ko kumakain siya ng yung parang ano tawag doon sa atin yung hindi siya muffin pero yung nagtatanggalan yung mga ano sa sahig. Tapos subukan niya punasan kahit may hawak ako na, kasi nagkukuha ako ng mga laundry nila sa kwarto, may hawak ako na basket, yung bucket, ano ba yung timba, kinuha ko sa kanya yung ipupunasan na niya yung sahig kasi nga nakaano siya ng yung mga, kasi pagkain yun, kasi pagkain sa amin usually nakaano sa floor namin, pinupunasan talaga yan para hindi anuhin nilanggam. Ngayon pupunasan na siya, inagaw ko sa kanya. Ako yung yung mga simple effort na tingin mo na parang wala lang sa kanila, pero inaano nila yan, tinitreasure nila at iniisip nila yan kung paano ka sa kanila. So yung mga simple things na sa bahay nyo, kung halimbawa kung yung inis mo sis, mo sa trabaho. Kung ganito yung, di ba may scheduling tayo, kung ganito yung scheduling mo, doblehin mo yung ayos mo ng kung may alaga kang bata, pakisamahan mo sobra-sobra yung alaga mo, makibanding ka, yung mga ganun. Talagang ibahin mo, magbabago yung mood ng amo mo. Ngayon, kung hindi pa rin talaga magbago ang mood ng amo mo, yun sis, kausapin mo na talaga. Kasi amo mo lang din ang makakasagot sa problema mo. Kasi nasa sayo, ano ba ang desisyon mo? Bakit ayaw mo sa kanila? Kasi tatanungin nila yan sa'yo, ano bang gusto mo? Kung sabihin mo naman gusto mo maglumipat ng amo, ayaw mo umuwi ng Pilipinas, ano ang problema? Tanungin ka nila yan. Ngayon, maging open ka sa kanila kung ano ba talaga, tapos bigyan ka nila ng second chance, bigyan mo siya ng second chance, tapos maging okay yung lahat, ganun. Kung hindi talaga uwi ka ng Pilipinas, ano yung magiging buhay mo sa Pilipinas, mag-a-apply ka ulit, mag-start ka ulit sa umpisa. Ngayon, mag-isipan mong mabuti
Kung ano, pero ang suggest ko dyan, amo mo, tapos kung ayaw pa rin talagang makinig ng amo mo sa concern mo, idaan mo sa agency mo, kasi karamihan naman sa atin, lahat naman sa atin dito is dumaan ng agency. Kontakin mo ang agency mo at mag-seek ka ng ano, kasi sabihin mo, inopen mo na sa amo mo yung problema mo, ayaw pa rin makinig ng amo mo, ngayon sa agency ka ngayon. Ngayon, pag hindi pa rin talaga nag-anong agency, tsaka ka mag-MOM. Pero kasi pag wala kasing pinaka-valid reason din, ba't ka mag-MOM? Ano ba talaga yung ano ng amo mo? Kasi kung halimbawa wala namang foul yung amo mo, parang hindi ka rin naman mag-ano ng MOM, yung gano'n. So, basahin mo yung ano ng MOM, yung website nila.